Mahirap sa isang tao na hindi kumpleto ang pamilya, yung pinalaki ka na lamang sa piling ng iyong ama dahil sa kadahilanan na tinakwil kayo ng ina dahil sa mahirap lamang ang padre de pamilya. Ano kaya ang gagawin ni Jasmine kung sa loob ng 20 taon magkita silang muli ng kanyang ina na siyang naiwan sa kanilang ama? Tatanggapin kaya niya ito sa kanyang buhay o maging matigas ang kanyang puso dito? Hello mga kaibigan! Tunghayan natin muli ang kwento sa buhay ni Jasmine, kung paano niya hinarap ang mga pagsubok at kung paano niya ito nalampasan. Kaya tara, samahan niyo muli ako sa ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan, huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po. Mahirap makalimutan ni Jasmine ang pangyayari sa kanyang buhay, kung bakit siya pa ang napili ng tadhana sa dami-dami ng tao sa mundo. Siya pa ang nawala ng ina at ama namang kinuha sa kanya noong 10 taon gulang pa lamang ito. Masakit ito para kay Jasmine. Ang kanyang tatay Leonard ang nagtaguyod sa kanya para makapag-aral sa elementarya, ngunit noong 10 taong gulang pa lamang ito ay nangyari ang hindi inaasahan. Nagkasakit ng malubhang karamdaman ng kanyang ama at walang gamot na makalunas sa kanyang karamdaman. Kaya naman ng taon ding iyon ay pumanaw ang kanyang ama. Hindi alam ni Jasmine ang gagawin kung paano siya mabubuhay na walang magkaruga sa kanya. Mabuti na lang at nariyan ang kapatid ng kanyang ama na siyang umagapay sa kanya. Pero dumating sa punto na hindi maganda ang turing nito sa kanya. Jasmine, hindi mo pa nilabhan ang mga damit ko. Wala na akong masusuot bukas. Pinatira kita dito, pinakain kita, tapos ito pa ang isukli mo sa akin? Tita, naglinis kasi ako ng buong bahay, nagluto rin ako, tapos ginawa ko ng assignment ko. Yun na nga Jasmine, ako na nga napapaaral sa iyo tapos ito pa ang iganti mo sa akin. Dahil sa pangyayaring iyon, labis ang galit ng kanyang tita Bridget dahil hindi nito nagawa ang lahat ng gawaing bahay. Bigla siyang hinawakan ni Bridget sa buhok at tinaladkad patungo sa banyo. Tita, nasasaktan po ako. Parang walang narinig itong si Bridget at pagkadating ito sa banyo ay nilublob nito ang mukha ng dalagita sa drum para daw ito ay magtanda. Hindi alam ng dalagita kung bakit ganoon na lamang ang galit nito sa kanya. Samantalang dati naman noong nabubuhay pa ang kanyang ama ay masaya naman sila. Matapos ng ginawa ni Bridget sa kanya, naiyak na lamang sa isang sulok ang dalagita. Kung hindi siya alis sa bahay na iyon ay baka magiging huli na sa kanya ang lahat. Sa tuwing umuwi ang kanyang tita Bridget ay marami itong dalang pagkain, ngunit kahit isa man lamang ay hindi siya nito binibigyan. Ikinagulat pa ng dalagita dahil wala naman itong tuloy-tuloy na trabaho na siyang pambili ng grocery. Ito ngayon ang pinagtataka ng dalagita, baka may ginagawa itong masama at madamay pa ito. Noong gabi ding iyon, wala si Bridget sa kanilang bahay, kaya naman ito ang tamang pagkataon ni Jasmine para tumakas sa madilim na mundo. Wala itong dalang gamit, ang sarili lamang nito ang tanging dala. Hindi niya alam kung saan siya patungo, marahil ganito na talaga ang kanyang tadhana, ang maging isang ulila at alipin sa mga tao. Kasalukuyan nilalakad palayo ng bahay ang dalagita. Bagamat madilim, nilakasan na lamang nito ang kanyang loob. Sumagi sa isipan ni Jasmine paano kaya kung tatalo na lamang ito sa isang tulay para hindi na nito maranasan pa ang pait at sakit ng mundo. Pero merong bumagabag sa kanyang isipan na huwag ituloy ang kanyang binabalak. Nasa isang madilim na eskinita ito si Jasmine. Alam niyang nakatakot ang lugar pero kailangan niyang gawin ito. Kailangan nitong matulog para harapin ang bagong bukas na wala pang kasiguraduhan. Nasa isang sulok na may nakatambak na basura natutulog itong si Jasmine para hindi siya makita ng mga masasamang tao. Kinabukasan maaga itong nagising, panibagong pag-asa ang kanyang harapin. Gutom na gutom ng dalaga. Naalala niya na hindi pala ito kumain kahapon dahil sa ginawa ng kanyang tiyahin. Mabuti na lamang at sa basurahan na iyon ay mga pagkain tira-tira na nakabalot pa rin ito. Kaya naman pipilitin niya ang kanyang sarili na malagyan ng pagkain ang kanyang sikmura. Ito ang unang beses na kumain siya ng tira-tirang pagkain. Kung nabubuhay lamang sana ang kanyang ama ay hindi magiging ganito ang buhay niya ngayon. Samantalang pauwi naman noon mula sa galaan itong si Bridget. Laking pagtataka nito dahil sa tuwing pag-uwi nito ay dapat nakabukas na ang mga bintana sa bahay, ngunit sa ngayon ay nakasara pa rin ito. Tinawag niya ng ilang beses itong si Jasmine ngunit tila nagbibingi-bingihan lamang ito. Kaya naman naisip ng ginang na marahil ay hanggang ngayon ay natutulog pa rin si Jasmine.
Dahil may dala itong susi ng bahay, kaya naman ay malaya siya nakapasok dito. Tinungo niya ang kwarto kung saan palaging natutulog ang dalagita, subalit wala ito doon. Nasaan ka na bang bata ka? Kapag mahuli kita ngayon, lintik lang walang ganti. Sa kanyang paghulugog sa buong bahay, inakala nitong nagtatago lamang pero napagtanto niyang lumabas sa Jasmine at hindi alam kung saan nagtungo. Kung lumayas man ito marahil ibabalik din dahil wala naman itong ibang patutunguhan. Ilang araw nang lumipas ay napatuloy pa rin sa paglalakad itong si Jasmine. Walang sapat na tulog, walang sapat na makain. Nagbabasakaling may magandang loob na tumulong sa kanya. Hanggang isang umaga noon sa kanyang paglalakad sa tapat ng isang mansion dahil na rin sa pagod at gutom, bigla itong nahimatay at bumagsak sa lupa. Nasa isip ni Jasmine na dito na magtatapos ang kanyang buhay sa mundo. Mula sa loob ng mansion, sa tuwing umaga ay lagi nakatanaw itong si Raquel sa may bintana, tila may hinihintay ito. Napansin itong isang batang babae na biglang natumba sa harapan ng kanyang mansyon. Kaya naman agad siyang tumawag ng katulong para matulungan ang nakandusay na bata sa sahig. Iha, gumising ka na. Nasaan po ako? Iha, nahimatay ka sa labas ng bahay. Mabuti na lamang at nakita ka namin. Nakita ka na Senyorita Raquel. Pasensya na po kayo. Bigla kasi akong umikot ng paningin ko eh. Hindi ko na mapigilan kaya nawalan ako ng malay. Iha, may mga magulang pa ba? Wala na po. Ang mga magulang ko. Tsahin po ako pero lagi naman ako sinasaktan. Napansin naman ng katulong na maraming pasa itong si Jasmine marahil nga ay nagsasabi ito ng katotohanan. Pinakain mo na nito ang dalagita bago ito pinaliguan. Gusto kasi ito makausap ni Raquel kapag maayos na ang kanyang kalagayan. Matapos kumain at maligo ay binihisa ng katulong si Jasmine. Lumutang ang totoong ganda ng bata. Medyo kulot ang buhok, maputi at mapungay ang mga mata nito. Samantalang sa loob ng ilang taon, ngayon lang bumaba mula sa second floor itong si Raquel. Lagi kasi itong hinihintay ang asawa na muling bumalik sa kanya ngunit hindi ito nangyari. Ngunit sa pagkakita nito sa bata ay napababa ito ng hagdan para kumustahin ang kanyang kalagayan. Naku Iha, ang ganda mo naman pala, parang may kahawig ka. Naku senyora, tingnan mo, mukhang magkamukha kayong dalawa. Kung hindi lang siguro pumanaw ang kanyang mga magulang, baka mapagkamalan kayo na kayo ang kanyang ina. Hindi nga nagbibiro ang mga katulong, may pagkahawig nga ang dalawa. Sa pagtatapon nilang ito, ngayon lang ay nakaramdam ng saya ang ginang. Hindi niya may paliwanag sa sarili pero mula noong nakita niya ang bata ay magaan na ang loob nito. Marami pong salamat sa inyo. Kailangan ko na pong umalis. Saan ka pupunta Iha? Tsaka anong pangalan mo? Tanong naman ni Raquel sa kanya. Ako nga pala po si Jasmine Concepcion. Maraming salamat po ma'am sa pagtulong niyo sa akin. Matapos niyang marinig ang buong pangalan nito ay pumasok sa kanyang isipan ang asawang si Leonard Concepcion na matagal niyang hinihintay na bumalik. Dahil kasama nito ang kanyang anak. Isang hamak na hardinero lamang sa mansyon itong si Leonard. Ngunit dahil gwapo ang binata, nahulog ang loob ni Raquel sa kanya hanggang sa nagkaroon sila ng lihim na pag-ibigan. Nag-aaral pa lamang noon sa kolehiyo itong si Raquel. Mataas ang pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ngunit dahil sa natukso at hindi nito mapigilan ang damdamin para kay Leonard, sa hindi inasahan ay may nangyari sa kanilang dalawa at nagbunga ito. Hindi alam ni Raquel ang gagawin kung paano malusutan ang problemang ito. Paniguradong hindi na siya makapag-aral at mawala pa sa kanya itong si Leonard at ang batang nasa kanyang sinapupunan. Kaya naman bago pa nalaman ng kanyang mga magulang ang lihim nila ay kinausap niya mga ito na doon muna ito tumira sa klase dahil meron silang project na dapat gawin at kailangan nilang maipasa ito. Hindi naman nadalawang isip ang mga magulang na pumayag sa pakiusap ng kanilang anak. Samantalang nag-uusap naman ang magsintahan kapag dumating ang buwan kung kailan siya manganak ay pumunta ito sa tirahan ng klase para kunin niya ang anak ng dalawa at dalhin mo na ito sa ibang lugar. Sumang-ayon naman si Leonard sa naging plano ni Raquel, kasabot pa nito ang kanyang kaklase para sa kapakanan ng bata dahil paniguradong hindi ito matatanggap ng mga magulang ni Raquel. Napumatol ang kanilang anak sa isang hardinero. Ilang buwan na ring wala si Raquel sa mansyon. Para mangyari ang lahat ay kusang nag-resign si Leonard bilang hardinero
At dahil doon, ito na ang kanyang pagkakataon para mapalapit kay Raquel, ngunit sa lihim na paraan. Alam niya kasing hindi siya magustuhan ng mga magulang ni Raquel kung malaman nilang nagdalang tao ang kanilang anak. Sa loob ng buwan na paghihintay ay tuloy na ngang isinilang ang batang si Jasmine. Leonard, ikaw muna ang bahala sa anak natin. Natatakot ako kapag nalaman ito ni Mami at Daddy, pero huwag kang mag-alala. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, lakas ng loob, ipagtapat ko sa nila ang lahat. Mahal ko yung dalawa, Leonard. Ingatan mo ang anak natin. Bagamat masakit ito para kay Raquel, wala siyang magagawa, baka hindi siya makapagtapos ng pag-aaral dahil sa galit ng kanyang mga magulang. Heto ko naman itong isang bank account ko. Magpapadala ako kahit papaano sa inyong dalawa ni Jasmine. Maraming salamat, Raquel. Asahan mo, ingatan ko anak natin at balang araw sana maging maayos ang lahat. Tuloy na ngang umalis itong sa Leonard. Ngunit ang hindi alam ni Raquel na tumira lamang din pala si Leonard ng ilang kilometro mula sa mansyon. Ngunit ganun pa man, walang bakas ng pagparamdam itong sina Jasmine at Leonard. Raquel, nakapagtapos ka na ng pag-aaral at ikaw ang magmamana ng ating negosyo, pero bakit ayaw mong magkaroon ng sariling pamilya? Hindi ba marami nang ligaw sa'yo? Dad, Ma'am, paano kung isang araw umibig ako sa isang lalaki na hindi naman kalibel natin, pero masipag, mabait at responsable naman ang lalaking yun? Papayag ko ba kayo? Nako Raquel, hindi kami papayag. Anong sasabihin ng mga kilala namin na pumatol ka sa lalaking walang pinag-aralan? Dad, Ma'am, naalala niyo ba si Leonard? Oo naman, yung hardinero natin. Ilang taon nang nakalipas pero bakit mo siya naitanong? Ang totoo, nagkaroon kami ng relasyon, Leonard. Mahal namin ang isa't isa pero alam kong hindi kayo papayag sa aming pagmamahalan. Kaya umalis na lamang si Leonard. Raquel, nagawa mo yun sa amin ng daddy mo? Sabi mo nga sa akin, ano pang kasalungalingan ang dapat aming malaman? Dad, Ma'am, nagkaroon kami ng anak ng Leonard, isang batang babae. Natakot kami noon, kaya nga ginawa ko na pinasama ko kay Leonard ang anak namin. Raquel, bakit hindi mo sinabi sa amin na lahat ng ito? Di sana'y pinalaki natin na maayos ang batang yun. Nasaan na ba sila ngayon? Hindi ko alam, Dad, Ma'am, pero umaasa pa rin ako na balang araw ay babalik dito si Leonard kasama ng anak namin. Hinanap nila si Leonard ngunit hindi nila ito matagpuan, lalo na ang kanilang anak. Isa pa, nagsakit ng sabay ang mga magulang ni Raquel sa mga oras na iyon, kaya naman tumigil muna sila sa paghahanap sa kanyang anak. Ilang buwan ang nakalipas, ginawa ng mga doktor ang lahat para gumaling ang mga magulang nito, pero hindi naging maayos ang lahat. Bagkus sabay ding lumisan ang mga magulang ni Raquel, kaya naman doble-doble ngayon ang sakit na kanyang nararamdaman, na parang nawala na siya sa kanyang sarili. Kaya mula noon, lagi na lamang itong tumatambay sa may second floor ng bahay. Hanggang isang umaga noon, nakita niya ang isang dalagita na sa labas ng mansyon na walang malay. Ang ibig sabihin nito, ikaw si Jasmine Concepcion, ang anak namin ni Leonard, ang matagal ko na hinahanap dito sa mansyon? Hindi makapaniwala itong si Jasmine na makita niya ang kanyang ina. Kung kayo nga ang aking ina, bakit niyo nagawang magtago sa amin sa mahabang panahon? Jasmine, kahit malayo ako sa inyo noon, mahal ko kayong dalawa. Sa katunayan nga, lagi ako napapadala ng pera sa account ko para sa pangailangan yung dalawa. Pero mula noong nawala si tatay, wala akong natanggap ni kahit isang singkong duling. Puro na lang paghihirap ang naranasan ko. Marahil nakinabang dito sa lahat ng bagay na dapat sa akin ang tiyahin ko. Wala na si tatay, pero minahal niya ako ng buo. Kaya nga Jasmine, sana mapatawad mo ko. Kung ano man yung mga pagkukulang ko sa'yo, babawain ko sa'yo yun. Hindi pa naman siguro hulan lahat, hindi ba, anak? Labis ang pag-iyak ni Jasmine kung bakit naging ganito ang buhay. Pangarap niyang maging kumpleto ang pamilya, subalit hanggang pangarap lang pala ang lahat. Oo naman, Ma. Sino ba naman ako hindi matutuwa na muli makita ang ina ko? Nakitagal ko na ang gustong magkaroon. Nagyakapan ang dalawa at nagmistulang madrama ang kanilang pagtatagpo. Samantalang nalaman naman ni Raquel ang lihim na paglustay ng pera ni Bridget, kaya naman pinaklose nito ang bank account na siyang ginamit ng ginang.
Mula noon bagamat maraming paghihirap ang natamo ni Jasmine at muntik na itong sumuko, subalit hindi ito nagpadaig. Nawala man ang kanyang ama, nariyan naman ang kanyang ina na siyang kaagapay nito at magpatuloy pa rin ang kanyang buhay. Nagpatuloy si Jasmine sa pag-aaral bagamat may sama ito ng loob sa kanyang tiyahin, hindi nilang ito ginantihan. Namuhay na lamang ito sa mansyon kasama ng kanyang mahal na ina. Hanggang dito na lamang mga kaibigan. Maraming salamat po muli sa walang asawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel.